Kamakailan kumalat sa social media ang isang video ng isa umanong 188 years old na lalaki ang iniligtas mula sa isang kuweba sa India. Siya ang yumaong si Seyaram Baba, isang spiritual leader mula sa Madhya Pradesh, India. Ang totoo, hindi talaga siya 188 years old. Ayon sa Times of India, 94 years old siya nang pumanaw noong December 2024. Ngunit may mga nagsasabi rin na siya raw ay humigit kumulang 110 years old nang pumanaw. Ito naman si Luang Puyay, isang Buddhist monk sa Thailand, kung saan naging usap-usapan din ang kanyang edad na pinaniwala ang 163 years old. Pero ipinabulaanan ng kanyang apo ang mga maling impormasyon at sinabing siya ay 109 years old lamang. Sa kasamaang palad, siya ay pumanaw noong March 22, 2022. Lumipad naman tayo sa Japan kung saan karaniwan mong makikita ang mga matandang nagtatrabaho. Tulad ng 84-year-old na lolang ito na kaya pa raw gumawa ng 400 na tinapay sa isang araw. Sa video makikita na ang kanyang edad ay hindi hadlang para patuloy na maghanap buhay at itinda ang kanyang mga tinapay. Ito naman si Shitsu Hakoishi. Sa edad na 108 years old, kinoronahan siya bilang oldest barber in the world ng Guinness World Records. Kung patandaan at palakasan ang laban, hindi rin magpapatalo ang lolong ito na pinipilahan ang food truck sa Fukuoka. Siya si Mr. Imazaki, ang owner ng Imayas Hamburger. Sa edad na 78 years old, kayang-kaya niya pa rin kumilos mag-isa at maghanap buhay. Sa katunayan, sa bansang Japan, milyon-milyong mga lolo't lola na kahit lampas 100 years old na, kahit nakayuko na dahil sa sobrang tanda ay kumakayod at nagtatrabaho pa rin. Bakit kaya? Alam nyo bang sa bawat 4 na Japanese, isa doon ay may edad na 65 pataas? Ibig sabihin, napakarami ang matatanda doon at mabilis na tumatanda ang populasyon ng Japan. Sa kasalukuyan, halos 30% ng kanilang populasyon ay senior citizens, 65 years old pataas. Malaki ang agwat nito kung ikukumpara sa Pilipinas, kung saan tinatayang 5.5% lang ng populasyon natin ang may edad 65 pataas as of 2020. Bagsak kasi ang birth rate ng Japan. Ibig sabihin, kaunti lang ang mga baby na isinisilang doon bawat taon. Ang epekto nito, paliit ng paliit ang populasyon ng mga manggagawang Japanese bawat taon. Dahil dito, kailangan ng Japan na panatilihing aktibo at produktibo ang kanilang mga nakatatanda. Sa kanilang batas, pinapayagan ang mga kumpanya na magtakda ng edad ng pagre-retiro. Karamihan sa kanila ay nagtatakda nito sa edad na 60. Bagaman maaari itong magbago depende sa patakaran ng bawat kumpanya. Dagdag pa rito, maraming kumpanya ang nag-aalok ng re-employment programs at continuous employment hanggang 70 years old. Sa katunayan, mahigit 9 million na Japanese na may edad 65 pataas ang patuloy pa ring nagtatrabaho. Pero hindi lang ito dahil sa pangangailangang pinansyal. Sa kultura kasi ng Japan, ang pagtatrabaho ay bahagi ng kanilang identity. Sa halip na gamitin ang pagre-retiro para magpahinga, mas gusto ng maraming Japanese seniors na gamitin ang kanilang karanasan at kaalaman upang patuloy na makatulong sa lipunan. Kaya bumabalik sila sa trabaho. Ayon pa sa kanila, ang patuloy na pagtatrabaho ay nakatutulong upang manatiling aktibo ang kanilang isip at katawan. Sa kasalukuyan, may mga organisasyon na tumutulong at sumusuporta sa mga seniors na gusto pang magtrabaho. Isa na rito ang Silver Genzai Center na itinatag noong 1975. Layunin nitong tulungan ang mga working seniors na makakuha ng trabaho locally mula sa pampubliko hanggang pribadong sektor. Nag-aalok din sila ng mga training at upskill courses upang mapanatili ang kakayahan ng mga matatanda sa kanilang trabaho.
Dahil sa lumiliit at tumatandang populasyon, patuloy na nababawasan ang bilang ng mga manggagawa sa Japan, lalo na sa sektor ng elderly care. Dahil dito nagsimula na ang Japan na umasa sa mga AI robot bilang solusyon. Isa na rito ay ang EREC, isang humanoid robot na dinevelop ng mga researchers sa Waseda University. Ito ay dinisenyo para tulungan at alagaan ang mga seniors na nangangailangan ng critical care tulad ng pagpapalit ng diaper. Bagaman ito ay nasa premature stage pa lamang, umaasa si Professor Shigeki Sugano, ang lead researcher, na magagampanan ng ERIC robot ang pagbibigay ng elderly care ng ligtas at maayos sa bawat pasyente. Sa kabuuan, ang pagtatrabaho ng matatanda sa Japan ay simbolo ng disiplina, dedikasyon at respeto sa sarili. Sa halip na ituring ang pagtanda bilang hangganan, tinitingnan nila ito bilang bagong yugto para magpatuloy sa pag-aambag sa lipunan. Mga ka-awesome, kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, mag-comment ng yes. This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!